Isang umaga ng Disyembre, banayad at buong ingat na sinasalunga ng Bapor Tabo ang Ilog Pasig. Babores traborte! Babores traborte! Babores traborte! Kapitan, bakit ang inyong sa timutalay gumawa sa bandang iyo? Pagkat mababa rayon, Ginang. Konting tulin, Kapitan. Bakit hindi mo tulinan ng husto? Pagkat maglalagos sa isa palayang iyon, Ginang. Si Bensaib, ang manunulat na mukhang praile, ay nakikipagtalo sa isang batang pari. Ikaw ba ang kumuha ng salapi? Hindi ako yun. Ikaw yun! Hindi ako yun. Tumigil na kayo! Ako'y naririndi na! Yan nga ang sasabihin ko, Padre Salve. Ang Puente del Capricho at ang mga taong pantas agam. Putres! Gayunpaman, hindi ito nangangahulog ang wala kang ganong katwirang katulad ni Padre Camora, pagkat ang sama ay nasa lawa. Talaga namang walang lawang maayos ang lupain ito. Mabilis na pumatlang ang mayamang mag-aalahas na si Simon. Madaling lunasan yan at walang gugugulin kahit kusing. Magukay ng isang tuwid na kanal mula sa bungangan ng ilog patungo sa Maynila. Paano ka lang, Yankee? Pagpaunin mo ako, Ginoong Simon. Kung sasabihin ko, ako hindi mo kapalagay sapagkat ang panukalang yan ay gugugol na malaking salapi at magbubunga ng pagkasira ng kabayanan. Eh di sumira! Ang salaping ibabayad sa manggagawa, Huwag magbayad, pagawin ng mga bilanggo at bihag. hindi sasapat, Ginoong Simon. Kung gayon, ang mga mamamayan, ang mga kabataan, ay ang pagawin sa ilalim ng gobyerno sa loob ng 3 hanggang 5 buwan. Sa ilalim ng kubyerta, makikita ang dalawang estudyanteng kapwa kilala at nakikipagtalo kay Kapitan Basilio. Katulad pa rin po siya ng dati. Hindi pa rin po siya nagpapagamot. Pinapapunta ko nung po siya sa kanyang bahay sa San Diego. Bahay na isang malapit. Pero ang totoo, gusto niyo lamang makainipit ng kapyan. Saan sila po ng kapyan? Yung panahon namin, ginagamit namin gamot yan. At tanong mga sino lamang magmamalabis. Nga pala, kamusta ang akademya pinapatay nyo wikang Kastila? May patutupad po. Pahintulot na lang po ng Kapitan General ng aming naantay. Si Padre Irin ang siyang nangako sa amin. Tututulan niya ni Padre Sibilia. Hayaan niyo silang tumutol. Narito sila para may pagkita sa Kapitan General sa Los Baños. Nagkita si Simon at si Basilio. Basilio, kumusta ka? Magbabakasyon ka ba kasama ang kababayan? Si Sagani, siya aking kaibigan. Hindi ko siya kababayan. Taga Tiyanin po ito. Ang lalawigin ng Tiani. Kamusta naman iyon? Hindi na ako pumupunta doon sapagkat walang bumibili ng aking alahas. Hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi namin kailangan. Huwag ka magdamdam, binata. Wala akong masayang malayunin na sinasabi na mahirap ang iyong lalawigan. Nang umakyat si Padre Florentino ay masaya nagkikwentuhan ang mga naroroon. Ibinahagi ng kapitan ang alamat ng malapad na pato at nagtuloy-tuloy ang usapan tungkol sa alamat ni Doña Jeronima. Nang magsimula ang pag-aani ng unang pananim ni Latales, isang korporasyon ng mga praile ay nagsabing pag-aari nila ang lupain. Binalak ng mag-amang pag-aralin si Huli, ngunit ang planong ito ay hindi natupad. Dala ni Kabesang Tales ang kanyang baril tuwing lumiligid sa kanyang lupain. Ngunit ito ay ipinagbawal na. Huwag kang mag-alala, anak. Sa isang taon, makakapag-aral ka na sa Maynila. Mga kagaya ng dalaga sa bayan. Hanggang sa nahuli ng mga tulisan si Kabesang Tales. Sige mo naman ng piso ngayon na! Ha? Bakit? Bakit ako bibili ng ganun kalaking pera? Walang malapitan sinahuli. Si Hermana Pensyong na lamang ang kanilang pag-asa. Tia, tulungan niyo po kami. Tutulungan ko kayo. Ipapautang ko ang halagang kailangan ninyo. Talaga po ba? Lubos na sa kondisyong maninilbi si Huli hanggat sa mabayaran niya ito. Tinitigan ni Basilio ang mag-aalahas habang naguhukay at numukaan niyang ito ay si Simon. Maaari ko ba kayong tulungan? Ha? Sino ka? At sino ka sa tingin mo? Ako po si Basilio, 13 na ang nakakaraan. Nung ako'y tinulungan nyo. Nilibing niyo po dito ang aking ina. Basilio?
Nakababatid ka ng isang liham na maaari kong ikasawi. At ngayon, ay nakatuklas ka ng isa pang kung mabubunyag ay makakasira sa aking mga balak. Tayo ay kulang sa katurungan. Imbis na magkaaway-away, tayo ay magkaisa at magtulungan. Wala akong balak sumama sa buhay politiko mo. Madilim pa ang paligid nang iminulat ni Huli ang mga namugtong mata. Naisip niyang baka naghimala ang birhen. Wala pa rin sa ilalim ng imahe ng Birhen ang aking hiling na 200 piso upang tubusin sa Kabesang Tales. Hays. Hinalikan ni Huli ang lakit na ibinigay ng kasintahan. Ngunit dali-dali niya rin itong pinunasan. Nang lumiwanag na, ay nakita niyang nakaupo ang kanyang ingkong sa isang sulok, kaya lumapit siya rito. Pakisabi sa aking ama na tutuparin ko ang aking pangarap at mag-aaral sa magandang eskwelahan at mag-aaral ng wikang Kastila. Dinalaw si Tandang Selo ng kanyang mga kamag-anak. Kamusta po, Tata Selo? Ala, Tatay Selo? Ano nangyari? Ala, napinagay siya sa Tatay Selo? Narinig ni Hermana Penchang ang pagkapipi ni Tandang Selo. Sus, Mariosep, kaya kami pala ganyan na isa kang anak na makasalanan. O sige, pagkatapos mo maglaba ay punasan mo naman ang mga kubyertos at punasan mo ang sahig sapagkat magdarasal ka pa pagkatapos mo sa mga gawaing bahay. Opo. Ano yung ginagawa mo? Tataka ka talaga? Punyeta! Ayos-ayos mo yung ginagawa mo, malilikan ka sa akin. Alam mo, yung mga katulad ni Basilio ay hindi na dapat pinag-aaral sa Maynila. Ito, Huli, basahin mo. At baka hindi ka sa impyerno mapunta. Matandang Selo po. Oo, kaya basahin mo. Nang makabalik na si Kabesang Tales mula sa pagkabihag, ay naipamigay na sa iba ang kanyang lupain. Nasaan aking lupain? Piglaan ko ng dugot pawis. Saan na? Napakasaya namin ngayon. Ngunit ngayon, Ama, ang aking gagawin. Ito na ang gagawin sa aking pamilya. Walang sa pamilya. Pumunta si Simon sa tahanan ni Kabesang Tales upang magbili at makipagpalitan ng alahas. Narito ang kahon ng karangyaan at tiyak na may ibigan ninyo. Pagmasdan niyo ang kagandahan ng isang stove. Ang ganda naman. Pagmasdan niyo ang kagandahan ng isang ito. Ang ganda naman. Oo nga. Ayan ang tiyak na bagay sa iyo. Meron na itong brilyanteng kulay berdeng mapagkakambal ng esmeralda. At meron din ditong kulay pula mamula-mula. Sobrang ganda talaga. May naitatago ka bang alahas? Ibenta na po ng aking anak na si Uli ang lahat. Ang natitira niyang alas ay wala ng halaga. Teka, Ginoong Tales. Ang atlas ni Maria Clara. Ang alas may ka? Teka lang po. Senyor Simon! Senyor Simon! Si Maria Clara. Maganda. Magkano ito pinagbibili? Handa ko itong bilhin ng 500 piso. Pupuntahan ko po ang aking anak na si Uli upang ibigay kaalaman sa kanya. Babalik po ako bago lumatag ang dilim. Si Placido Penitente ay mula sa Batangas. Papasok na siya sa eskwelahan nang may tumapik ng malakas sa kanya at ito'y kanyang ikinainis. Ano ba naman yan? Si Juanito Pelais pala na kanyang kaibigan ito, kaya masaya niyang ikinwento ang kanyang pagbabakasyon. Siningil siya ni Juanito ng 3 piso para sa ambagan. Sige, ito. Nang dumating ang karwahe ni Paulita, kanyang napagmasdan si Isagani.
ngunit mabilis din itong umalis. Si Juanito'y naman nginitian ng buong giliw ni Doña Victorina. Anong ganda! Sabihin niyo na naman sa profesor na ako'y may sakit. Papasok na sana si Placido sa klase niya, ngunit may lumapit sa kanya at pinaglalagda siya. Pero mahamoto ka agad. Ito ang protesta ni Macaraig sa pagpapagawa ng Akademya ng Wikang Espanyol. Ipagpaunin mo, sabat hindi ako makalalagdas sa anumang hindi ko nanawaan. Mamaya na, ibig ko muna mag-aral at saka ayoko makalagdas sa Macaraig. Walang galang! Magbabayad ka rin sa akin, penitente! Isang matabang binata ang inaantok at nakita ito ng propesor. Sa halip na tumahimik ang klase, sila'y nagtawanan. Hoy, ikaw! Antukin! Di mo alam mo yung nasyon? Tamad! O pangibabaw ng salamin. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung ano na silalim nito. Dahil kung ano man na silalim nito ay hindi mahalaga at maapektuhan ang isa ibabaw. Sang-ayon ka ba o di sang-ayon? Kain po ako sa inyo, Padre. May bibingka. Tinawag si Juanito ng guro sa pag-aakalang alam nito ang sagot. Tiningnan niya si Placido na nagpapasaklolo. Nang wala siyang marinig kay Placido, tinapakan niya ito. Kasigaw sa sakit at kaya siya ay hinarap ng propesor. Magaling na tagabulong! Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ng iba. Iligtas mo nga yung sarili mo at ipasin mo ang aking mga tanong. Ang bahay ni Macaraig ay sadyang maluwag at malaki. Pinapunta sila roon upang bigyan ng ulat ang nauukol sa Akademya ng Wikang Espanyol. Mahalaga ang panukala para sa mga mag-aaral, kaya walang dahilan upang tutulan ng pamahalaan ang Akademya ng Wikang Espanyol. Takot ang pamahala ang matutunan natin ng wikang Espanyol dahil nauunawa natin ang batas. Kailan ba maaaring matuwiran hindi filibustero? Nasa kamay na ng kustodyo ang usapin. Ipinangako niyang lulutasin niya ito sa loob ng buwang ito. Kailangan mapakiling natin siya. Nagtungo si Isagani sa tanggapan ni Ginoong Pasta. Palagay kong ang dapat humanap ng ibang batayan ay ang pamahalaan. Ang pinagbabatayang lakas ng pamahalaan ang siyang pinakamahina. Binata, isang tabi mo na lamang ang pang na iyan, sapagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang maipapayo ko ay pabayaan na lamang ninyong gumawa ang pamahalaan. Maraming taong dumalo sa hapunan ng mga ngalakal na Chinong si Carol. Tuloy! Tuloy po kayo! Tuloy na po kayo! Napaisip ang Chino na hindi naman lahat ng napunta roon ay upang makiisa, kundi makikain lamang. Hays, di lahat pumunta para makiisa. Ang iba pumunta na para makikain ng masasarap na handa. Naiiyak at nanginginig sa galit na iniwan ni Placido ang klase dahil sa labis na panlalait na tinamo mula kay Padre Milon. Ina! Ako ipinaya sa buong klase. Di na ako muling babalik sa pag-aaral. Nakainis! Placido, anak. Mawawala ng saysay ang aking pagtitipid at pagtitiis para mapag-aral ka lamang. Ngunit ihinto ka na. Huwag kang sumuko, anak. Pasakay na sana si Simon paalis, ngunit nakilala niya si Placido nang tawagin siya. Ginoong Simon, nais ko po sana mangutang ng loob. At bakit? Halika, sumama ka sa akin sa Calle Iris. Sumakay tayo ng kutsero. Kumatok si Simon sa isang pinto. Ginoo. Ang mga pulbura, Nasa mga sako, hinihintay ko na lamang ang mga kartotso. at ang mga bomba, Nakahanda ng lahat. mabuti, maestro. Bakit po? Mayroon po bang bagong nangyayari? Oo,
Mangyayari sa loob ng linggong papasok. Sa darating na linggo, subalit hindi pa handa ang mga distrito. Hindi na natin sila kakailanganin. Kung may pagpapaliban, ay marahil patay na si Mira Clara. Lumakad na kayo agad! Si Don Custodio ay itinanong tungkol sa pasya sa usapin ng mataas na kawan. Doon sa studio, tapos na po ba kayo sa pag-iisip? Oo, maghintay ka lamang. Okay, malapit na matapos dito. Ganun ba? Kung ganun, ako'y magpapaalam na muna, kabayan. Pumunta ng bahay ni Basilio si Simon. Ginoong Simon, Basilio, wala ka sa teatro at tama akong dito ka natungo. Kamusta ang may sakit? maaari bukas makalawa ay mamamatay na raw siya. Katulad ng Pilipinas! Lalo pa siya nang hina dahil sa bangungot at takot. Katulad ng pamahalaan, Basilio. Ito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Ang aking kamatayan o aking hinaharap? Sa panig ng pamahalaan o sa amin. Sa piling ng mga maniniil o sa iyong bayan. Magpasya ka. Narito ako para ligtas ka, Basilio. Sa piling ng maniniil o sa aking bayan? May mga sarili akong hukbo at mga pinapamahalaan. Kasama ka ba sa akin? At anong gusto mong dapat kong gawin? Iligtas mo ang taong mahalaga sa akin. Si Maria Clara, huli na kayo. Bakit? Patay. Patay na si Maria Clara. Hindi siya patay. At ngayong gabi, ililigtas ko siya. Ikaw ang mamamatay! Nung pumunta ako sa kumbento, patay na siya. Patay? Patay nang hindi ko man na siya nakita. At hindi man na nakaman. Nabuhay ako para sa kanya. Namatay ng pagdurusa. Si Isagani ay umaasa na darating si Paulita. Darating kaya siya? Paulita, dumating ka. Magandang umaga po. Ikaw, may nalalaman ka ba kung saan nagtatago ang aking hangal na si Perbusyo? Hindi ko po alam. Di bali na, pupuntahan ko muna ang aking mapapangasawa. Kakabiglang nandito ka. Ikaw ang nakikipagtipan sa akin. Paano hindi? Ngunit kagabi, hindi mo muna pinansin. Ang iyong mga mata hindi mawala sa mga artista. Ngunit, bakit mo kasama sa Pelaez? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ali ang umiibig sa kanya. Nag-uusap-usap ang mga kalalakihan. Talagang marunong tumupad sa usapan si Juanito. Mas mabuti pang si Basilio na lang ang kanyayahan natin. Pati, nakakatawang isipin na tayo ng alay ng tingin sa taong pag-asa sa katayaan. Ilabas ang patis ng lang, ialay natin ito sa kanya. Ang sopas na ito ay pinapakala ng kanukulang sopas. Mga ulam pang darating, isang lumpiang stick na baboy ang laman. Ihandog kay Padre Irene. Hindi makakain ng pare kung natanggalan ng baboy. Kung kayo, tanggalan ng ilong. Munting paggalang na naman. May ikatlong ulam pa. Tortang alimango na may handog sa mga prayer. Pagkat may pagkaalimango sila. Tama, tatawagin natin itong Tortang Friday. Munting galang mga ginoo. Huwag kayo maingay, may tayo nga mga pader. Tinatawag niyo po ako, Padre Fernandez. Ginoong Sagani, narinig ko na kasama ka sa piging kagabi. Opo, hindi po ako magkakaila. Mabuti, ngayon lang nakakita ng estudyante yung malakas ang loob na nagsabi ng kanyang saloobin. Sa halip, pag kami nakatalikod, nilibak pero humahalik sa aming kamay. Nasa pagtuturo po yan, Padre. Pag ikaw'y nagsasalita, para ratangan kang pilibustero. Huwag ninyong isiping ako inyong guro. Pari ako at kayo estudyante lamang. Ano ba ang gusto niyo sa aming mga estudyanteng Pilipino? Kayo, Padre Fernandez, oo. Ngunit ang mga kasama ninyo, bakit po ba may mahina at walang dangal? Namamanay yan sa magulang. Hindi po, Padre. Tinuruan yung magkunwari ang mga inaaping bayan. Ang problema ay nasa kapisanan. Kung gayon, bakit hindi mo naayusin ang kapisanan? Nalalayo na tayo sa usapan. Ano ang nais sa mga estudyante sa aming mga praile? Huwag umadlang sa pag-aaral kundi tumulong. Yan ay isang pagpapatiwakal. Wala pumipili sa inyo mag-aral. Ibig niyo bang sabihin ng karunungan ay sa inyo lamang at sa amin ay ang paggawa? Magpapaalam na po ako, Padre.
Si Kapitan Tiago ay nanghihina na. Buti na lang dumating ako, Kapitan Tiago. Kundi ay dumanak na ang dugo. Hindi ko na kaya, Padre. Huhulihin na si Basilio at hahalugin ang kanyang mga atlat at papeles. Nangihina na ako. Kapitan Tiago, gumising po kayo! Namatay si Kapitan Tiago. Nakarating sa dalaga ang balita. Nais niyang humingi ng tulong kay Padre Camora. Ngunit, noong malapit na sila, nagdalawang isip si Huli kung itutuloy niya pa ba ito. Siya, umuwi na tayo kung ayaw mo. Hindi ho, magpatuloy na ho tayo sa kumbento. Bagamat ayaw ni Huli na lumapit kay Padre Camora ay wala siyang magawa. Sa kasamaang palad, ginahasa ni Padre Camora si Huli ng gabing iyon. Naging bulong-bulungan ang isang dalagang tumalon sa bintana ng kumbento, bumagsak sa batuhan at namatay. Si Basilio ay pumunta kay Simon. Ginoong Simon, ako'y naging isang masamang anak at kapatid. Ang nasa isip ko ay gantihan ng masama ang kasamaan. Salamat! Pinawi mo ang pagdadalawang isip. Sana ay magtugambay tayong dalawa. Sa ganap na ikasampu, ay hihintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng mga huling utos at sa ikasyam ay lumayo ka! Lubhang malayo sa daang anluwag. Hanggang sa muling pagkikita. Pumunta si Padre Camora sa opisina ni Benson. Padre, ano pong problema? Bakit niyo pinapalaki ang balita? Paumanin, Padre, wala ako sa sarili. Ano ang iyong nalaman? Ayon kay Kapitan tayo si Simon ang muna sa'yo magsikat. Ano? Si Ginoong Simon? Tama ba ang sinasabi mo? Isang balibastero! Makikita na magkasama si Padre Florentino at si Simon. Binalita ng pari ang tungkol sa telegrama. Medyo, ngunit mapapawi na rin lahat ng sakit. Diyos ko, anong ginawa niyo? Huwag kayong mabahala. Mamamatay ako ng dalang aking 13 taon na nakalipas nang balik ako mula sa Europa. Nawala ang aking minamahal at nais pakasalan. Diyos ko, Ginoong Simon, maaari bang ikaw si... Ako, si Crisostomo Ibarra. Ginoong Simon? Ginoong Simon! Namatay sa tabi ni Padre Florentino si Simon o si Crisostomo Ibarra. Siya ay dinasalan ng pari at itinapon sa dagat kasama ang kanyang alahas.